Gumagawa ako ng post na ito habang nakahiga sa manipis na foam sa inuupahan kong kwarto sa Quezon City. Yung klase ng bed space na kahit nakasara ang bintana, ay rinig mo pa rin ang busina at humahabol na ingay galing sa kalsada. May electric fan na umiikot na hindi ko na mapansin kung kailan bumabagal o bumibilis. Tapos yung ilaw nakadim pero yung glow ng phone ang pinakamalinaw na bagay sa paligid. Parang siya yung may hawak ng atensyon ko kahit ayaw ko na. Alam kong dapat tulog na ako kasi may pasok ulit mamaya. Pero ilang buwan na akong ganito. At kahit anong dahilan ang subukan kong ibigay sa sarili ko ay pareho pa rin ang ending, hindi ako mapakali kapag hindi ko nasilip ang feed. At mas bumibigat ang dibdib ko pagkatapos. Night shift ako sa BPO sa Ortigas, hindi ako yung may malaking title o may sariling space na tahimik. Kundi yung tipong nasa floor lang, headset, scripts, metrics, at yung pakiramdam na kailangan mong panindigan ang boses mong steady kahit sa loob mo ay parang may kumakaskas na pagod at kaba. Kadalasan pagkatapos ng shift ang gusto ko lang ay maging normal na tao uli, yung maghuhugas ng pinggan, maghihiga, matutulog, tapos gigising na may lakas. Sa akin, uuwi akong antok ang mata pero gising ang utak, siksikan sa biyahe, tapos pag-upo ko pa lang sa jeep o sa UV ay nakabukas na ang phone, hindi dahil may urgent na dapat asikasuhin, kundi dahil naging reflex na siya, parang muscle memory na hindi ko napapansin hanggang sa nakalubog na ako. Nagsimula ito sa pinakamadalas kong linya sa sarili ko. Tingin lang ako ng updates lalo na nung sunod-sunod yung bagyo last year at nasa Bulacan ang pamilya ko malapit sa ilog. Hindi naman laging binabaha pero may laging kaba. At si mama hindi mahilig mag-chat kaya kapag masama ang panahon ay mas mahirap siyang makontak. Minsan mahina pa ang signal. Nag-follow ako ng pages na nagpo-post ng flood updates, traffic at balita kasi pakiramdam ko may control ako kapag alam ko ang nangyayari at mas maniging mabilis ako magdesisyon kung kailangan ba silang tawagan o magpadala agad ng pera. Sa simula parang may silbi siya, may pagkakataong nalaman ko agad na may brownout sa amin kaya nakapag-load ako sa kanila. Pero hindi ko napansin na habang dumadami ang finalo ko, dumadami rin ang bad news. At habang dumadami ang bad news, naging normal ang pag-check kahit wala namang bagyo. Ngayon kahit ordinaryong Martes lang, parang laging may emergency sa loob ng katawan ko. Gigising ako bandang tanghali, kikilos ng autopilot, ligo, kain kung may natira sa ref, tapos may oras na kailangan ko pang magpadala sa bahay kasi yung kapatid ko nag-aaral pa at kahit hindi siya humihingi ng madalas ay alam kong nakatingin sila sa akin kapag may kulang. Paglabas ko ng kwarto, may kapitbahay na nagwawalis, may batang umiiyak, may nagtitinda sa kanto, at may bahagi sa akin na gustong maging present, gustong maramdaman yung totoong paligid. Pero sa biyahe pa lang ay nandun na ako sa screen. Nag-i-scroll habang umaandar ang sasakyan sa Commonwealth o sa EDSA, depende sa route. At sunod-sunod yung video ng banggaan, sunog, away sa comments, at headline na laging may bagong dahilan para matakot. May mga araw na sinasabi ko sa sarili ko na hindi ko kailangan lahat ng update pero biglang may post tungkol sa incident sa lugar na parang malapit tapos parang may switch na umiilaw sa utak ko. Kailangan kong malaman kung ano yung nangyari, kailangan kong basahin ang comments, kailangan kong hanapin ang follow-up. Kasi pakiramdam ko kapag hindi ko nalaman ay may mali akong ginawa na parang pinabayaan ko ang mundo. Kapag sinasabi ko ito ngayon, halatang hindi makatuwiran pero sa loob ng loop na yon parang may puwersang humihila. Ang totoo, wala naman ako natutulungan, nakahiga lang ako o nakaupo sa gilid ng kama tapos lumalala yung pakiramdam na masama yung mundo na lahat may masamang balak na may babagsak na problema kahit anong oras. Sa work dati okay ako, hindi ako top performer pero steady, marunong makinig sa customer at maghanap ng solusyon at kahit irita yung caller ay kaya ko pang i-handle nang hindi sumasabog. Lately napapansin ko na iba na kasi nababasa ko yung screen pero hindi pumapasok tapos may sinasabi yung kausap ko at parang nawawala sa hangin pagkatapos ng ilang segundo. Kaya kailangan kong magpaulit, nagsusorry ako kasi alam kong awkward at pagkatapos ay mas lalo akong nahihiya dahil iniisip ko kung bakit ang hina na ng attention ko.
Kapag break, imbes na magpahinga, bumabalik ako sa phone, sinasabi ko sa sarili ko na pampawala ng stress. Pero pagbalik ko sa station, mas sabog ako, mas mabilis mainis, mas hirap mag-focus, at kapag nagkamali ako, mas lalo akong tinatakpan sa doom scrolling na para bang kaya niyang lunukin yung inis ko sa sarili ko. Hindi ko rin masabi agad sa mga tao sa paligid ko. Si mama practical at mabait, pero kapag tumatawag siya, ang tanong niya kung nakapagpadala na ba ako, kung okay ba kapatid ko, kung kamusta yung tito ko na may high blood. At kapag sinubukan kong sabihin na hirap ako matulog, ay ang sagot madalas ay parang itulog mo na lang. Hindi dahil wala siyang puso, kundi dahil iba yung mundo niya. Sa church may mga kaibigan ako, pero nahihiya akong magsabi, at dati nasa choir ako, hindi ako sobrang galing pero masaya ako kasi may routine at may dahilan para tumayo ng maaga kahit night shift. Ngayon dumadalas ang absent ko, hindi dahil wala akong pakialam kundi dahil kapag Sunday na ay ubos na yung tulog ko at kahit nandun ako minsan ay nakaupo ako sa dulo, nakikinig pero ramdam ko yung kamay ko na parang kusang naghahanap ng phone. May isang umaga na tumatak sa akin kasi galing akong shift at maaga akong nakauwi habang maliwanag pa. At sinabi ko sa sarili ko na magluluto ako, maglilinis, tapos matutulog ng maayos. May natira pang manok sa freezer at may itlog, kaya-kaya naman sana. Pero bago ako kumilos ay naisip ko na tingin lang ng konting balita. Lumabas yung video na aksidente sa highway na malabo at shaky, pero yung tunog ng sigaw, tumusok sa tenga ko kahit low volume. At imbes na mag-scroll palayo ay pinanood ko ulit tapos binasa ko yung comments, tapos sinanap ko pa yung ibang upload na para bang may gusto akong patunayan sa sarili ko na kaya kong sikmurain. Noong araw na yon, hindi ako nakaluto at hindi rin ako natulog. Nandun lang ako sa kama, nagre-refresh, ang daming follow-up, may nag-post ng ibang angle, may nag-post ng picture, tapos may comment na nagsabing may namatay at naglagay ng initials. Hindi ko kilala pero biglang pumasok sa isip ko yung pinsan ko na nagda-drive ng jeep sa route na dumadaan malapit sa area at dahil wala akong maayos na impormasyon, yung utak ko gumawa ng sariling istorya. Tumawag ako sa pinsan ko, walang sagot, nag-message ako at nasin lang tapos yung dibdib ko parang hinigpitan. Hindi ako sumigaw pero ramdam ko yung panic na umaakyat sa lalamunan. Nag-scroll ako na nag-scroll, naghahanap ng pangalan, ng clue, ng kahit ano, hanggang sa nag-reply siya after hours na okay lang siya at natulog lang at oo gumaan. Pero napansin ko rin na nanginginig ang katawan ko at masakit ang ulo ko. Tapos kahit dapat matulog na ako ay nag-scroll pa rin ako dahil parang hindi ko na alam kung paano tumigil. May epekto rin siya sa relasyon ko noon. May girlfriend ako dati na taga South, nagkikita kami kapag kaya ng schedule at hindi siya demanding. Gusto lang niya yung totoong presence kapag magkasama. Nung una okay pa, date sa mall, kain, lakad, kwento. Pero dumating yung time na habang nagkukwento siya tungkol sa araw niya ay may urge akong silipin yung phone ko. Minsan may notification. Minsan isip ko lang na may nami-miss ako. Sasabihin kong sandali tapos pagtingin ko ang tagal na pala at pag angat ko ng mata ko makikita ko yung expression niyang parang napapagod na maghintay. Nung huli hindi na siya nagalit at mas nakakatakot yon kasi tahimik lang siya nang sabihin niyang wala na siyang lugar sa araw ko at wala akong maibigay na matinong sagot maliban sa hiya at guilt. Sa katawan ko, mali ang tulog at mali ang gising. May mga araw na pag-upo ko sa workstation nanginginig ang tuhod ko, parang may caffeine at kaba na hindi ko maintindihan tapos yung mata ko masakit. Kapag sinubukan kong matulog, hindi pumapasok kasi puno ang utak ko ng headline at video at mga mukha ng taong hindi ko kilala pero dala ko nasa dibdib ko. Minsan, nananaginip ako na nasa gitna ako ng crowd na nag-aaway at wala akong magawa, tapos paggising ko ang una kong ginagawa ay mag-check ulit na para bang kailangan kong siguraduhin na walang nangyari kahit alam kong yung pag-check ang nagbabalik ng feeling na may nangyayari lagi. Sa church, nung dumalas ang pagkawala ko may older member na lumapit sa akin na hindi siya manandala. Tinapik nilang balikat ko at tinanong kung okay lang ako at doon ako muntik maiyak kasi hindi ko inaasahan na may makakapansin. Ang nasabi ko lang na okay lang pero parang alam niya na hindi at nag-message siya later na kung gusto ko raw magkwento ay nandun lang siya. Hindi ako nag-reply agad kasi nakakahiya at ang babaw pakinggan kapag sinabi mong sinisira ng phone yung buhay mo. Pero alam ko rin na hindi babaw yung epekto kasi bumabagsak na yung attention ko, yung sleep ko,
At yung mood ko na dati kaya ko pang saluhin. May weekend na umuwi ako sa Bulacan, hindi ito grand na bakasyon. Uwi lang para makita si mama, magdala ng konting groceries at huminga sa labas ng syudad. May aspin kami doon na matagal na sa amin si Puti at pagdating ko sumalubong siya na parang matagal akong nawala kaya nakaramdam ako ng guilt. Nagluto si mama, nagkwento kapatid ko tungkol sa school at dapat masaya yon. Pero napansin ko na habang nag-uusap sila ay may isang kamay akong laging nasa bulsa. Hindi ko nilalabas yung phone dahil ayokong bastos pero yung utak ko nandun pa rin iniisip kung ano ang latest na nangyari parang may ingay sa loob na ayaw huminto. Kinabukasan nagsimba kami, maliit lang yung parish pero familiar ang mga mukha at habang kumakanta sila, naisip ko na ito yung gusto kong buhay. Yung may community at may oras na hindi tungkol sa screen. Pero pagkatapos ng misa, may narinig ako nag-uusap tungkol sa isang incident na nabalita at automatic hinanap ko yung phone. Nakayupo ko habang naglalakad, si mama nasa harap. Kapatid ko may hawak na tinapay, si Puti sumusunod tapos nabangga ako sa poste, hindi malakas pero sapat para mapatigil. Napatingin si mama sa akin, hindi galit pero halatang nag-aalala at doon ako napaluwa sa gitna ng kalsada na parang biglang bumigay yung lahat ng pinipigil ko. Gabi no nagdasal ako ng diretsuhan, humingi ako ng tulong para tumigil kasi hindi ko na alam kung paano. Hindi ako yung taong maraming disiplin at wala rin akong malaking pera para biglang mag-therapy agad kahit may HMO sa work at hindi ko pa alam paano simulan. Ang nakakainis pa, kapag naghanap ako ng mental health tips online, dumadaan din siya sa parehong feed na kumakain sa akin. Kaya parang trap at habang sinusubukan kong ayusin gamit ang phone, mas lumalalim yung kapit ng phone. Pagbalik ko sa QC, sinubukan ko magbawas. Naglagay ako ng screen time limit, nag-delete ng isang app, nag-unfollow ng ilang pages, at nagtagumpay ako ng 2 araw na mas maaga akong nakatulog at mas malinaw ang ulo ko sa work. Tapos sa 3 araw may link sa group chat na may caption na hindi ko dapat pinansin pero pinindot ko at sapat yon para bumalik yung old feeling sa dibdib ko. Tapos nag-spiral ulit ako, nag-scroll hanggang umaga at pumasok ako na parang may fog. Nagka-warning ako sa team lead. Maayos siyang tao at hindi niya ako tinakot. Sinabi lang niyang bumaba performance ko at minsan hindi ako responsive. At sayang daw kung masisira ako sarili ko. Tumango ako pero hindi ko masabi na hindi lang to tungkol sa sipag kasi parang addiction na normal sa lahat. Kapag sinasabi mo na sobra kang naka-phone, sasabihin ng iba na lahat naman pero alam kong iba yung sa akin dahil hindi ito basta pang palipas oras. Ito yung klase ng content na nagpapabilis ng tibok ng puso ko tapos pagkatapos ay hirap akong huminga tapos hahanap ulit ako ng susunod na mas matindi. Isang gabi pagkatapos ng shift, hindi ako umuwi agad at dumaan ako sa maliit na 24-hour cafe hindi para mag-scroll kundi para magsulat sa notebook kasi dati nagsusulat ako para ilabas yung iniisip ko. Umorder ako ng kape, binuksan yung notebook at yung unang line na naisulat ko ay hindi ko alam bakit ako natatakot lagi tapos tumigil ako at umiyak ng tahimik kasi kahit may mga tao sa paligid na normal ang gabi, sa loob ko parang ang layo ko sa normal. Doon ko na-realize na hindi lang ito curiosity sa balita. Nung namatay si Papa years ago, sakit lang na hindi naagapan. At dahil hindi kami mayaman, naging utang at gastos at responsibilidad yung iniwan niya at ako yung sumalo ng maraming parte. After nun, parang tumira sa akin yung feeling na anytime may pwedeng mawala ulit kaya kapag may bad news online, pinapatunayan niya yung fear ko at sa kakaiba niyang paraan, doon ako kumakapit. Kasi mas madaling harapin ang takot sa screen kaysa harapin yung tahimik na grief na matagal ko nang dinatago. Napansin ko rin na parang kilala ako ng algorithm. Kasi kapag isang video ang pinanood ko, bibigyan niya ako ng sunod-sunod na kapareho. At kahit maghanap ako ng mas magaan, may halo pa ring fear content na bumabalik. Alam kong may responsibility ako dahil ako yung pumipindot pero nakakagalit din yung pakiramdam na hinuhubog yung atensyon ko at minsan yung galit na yon ang nagiging gasolina para mag-scroll pa. That same week, nag-message ako dun sa older church member. Hindi mahaba at hindi speech, sinabi ko lang na hirap akong matulog at parang kinakain ako ng phone. Mabilis siya nag-reply at hindi niya ako pinagalitan,
Sinabi niya lang na minsan yung utak naghahanap ng paraan para tumakas at hindi ko kailangan mag-isa. Tapos nag-offer siyang maglakad kami sa hapon na pareho naming kaya. Nagkita kami sa maliit na park, may puno, may tumatakbong bata, may aso, at nilagay ko yung phone sa bag. Noong una nangangati yung kamay ko at pakiramdam ko may namimiss akong importante, pero habang tumatagal, naririnig ko yung hangin at yung paligid at may part sa akin na napapaalala na may mundo na hindi naka-vertical screen. Nagkwento ko, hindi lahat pero enough, at sinabi niya na hindi ko kontrolado ang lahat at kahit bantayan ko ang lahat, hindi pa rin ako magiging handa sa lahat. At mas tumama yun sa akin dahil tao sa harap ko yung nagsabi, hindi quote na dumaan lang sa feed. Sinubukan ko rin yung practical na adjustment at nilagay ko yung charger sa labas ng kwarto sa maliit na mesa malapit sa pinto para pag-uwi ko doon ko iiwan yung phone. Nag-alarm clock ako na hindi phone at sa unang mga gabi, hirap na hirap ako, paulit-ulit akong tumatayo para kunin siya, pero pinapansin ko yung pattern at kadalasan kinukuha ko siya kapag may anxious thought tungkol sa pamilya o sa balita. Kaya gumawa ako ng rule na kung emergency, tatawag sila at tinuruan ko si mama na kapag may kailangan, tawag agad kahit miss call muna para may mas malinaw akong signal kaysa random feed. May one moment na hindi ko inaasahan. Nasa work ako at nag-blackout yung floor for a minute bago gumana ang generator. Sa biglang tahimik at dilim, parang nag-reset ang utak ko at imbes na matakot, may relief na pumasok na parang ganito pala yung walang input. Pag-uwi ko, hindi ako dumiretso sa feed at tiningnan ko yung photo sa gallery, yung totoong pictures ng buhay ko. Si mama sa kusina, kapatid ko may hawak na diploma, si Puti na tutulog sa sahig, yung lumang selfie namin ni Papa na medyo blurry. Umiyak ako, pero hindi dahil sa headline, kundi dahil sa totoong bigat na matagal kong iniiwasan. Hindi pa rin ako cured. May nights na bumabalik ako lalo na kapag stressed sa work o may narinig akong masamang balita sa labas. Pero ngayon, mas aware na ako kung ano yung binabayaran ko tuwing binubuksan ko yung feed. Sleep ko, attention ko, mood ko, pati relasyon ko sa mga taong gusto kong panghawakan. Kaya ako rin sinusulat ito ngayon. Kasi hirap akong sabihin sa mga tao sa paligid ko na ganito kalala. Pero dito mas kaya kong ilabas ng diretsyo. Hindi ako naghahanap ng lecture at hindi rin ako humihingi ng special treatment. Gusto ko lang marinig kung may iba rin bang ganito. Yung tipong alam mong pinapasama ka na ng ginagawa mo pero may tali pa rin sa daliri mo at araw-araw mo pa rin niluluwagan kahit dahan-dahan. Kung may natutunan ako, ito yung pinaka-totoo sa akin. Hindi ako masamang tao dahil nahulog ako dito at hindi rin ito sign na wala akong pananalig o wala akong utak. Tao lang ako na naghahanap ng paraan para hindi lamunin ng takot at minsan mali yung napipili kong paraan. Hindi ko ba alam kung saan ako dadalhin ito, pero alam ko na ayaw kong maubos yung mga araw ko sa screen na puro kaba ang pinapakain habang yung totoong buhay ko tahimik na lumilipas sa gilid na parang hindi ako kasali. The end. Thank you for watching this video. Don't forget to come back tomorrow for more stories. Once again, I'm Lechon and I'll see you next time.